Ang sabi kasi doon sa Psalms 100, verse 5, For the Lord is good, His love endures forever. His faithfulness continues to all generation. Yun po yung ating text for today, for tonight. And bago po tayo magpatuloy, would you join me in prayer, please? Hallelujah. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much for this very night. Salamat, O Diyos, sa pangunguna mo mula pa sa aming praise and worship, sa aming pag-aawitan. Tuloy naranasan namin minsan pa ang presensya mo. At sa mga oras na ito, Panginoon, as we listen to your word, give us, Lord, a receptive heart and an attentive mind, Panginoon. Salamat sa mga puso at sa mga isipan na bukas sa inyong minsan na nais mong iparating sa amin sa gabing ito. Thank you for your Holy Spirit that will lead us, guide us, teach us, Panginoon, whatever message that you want us to receive tonight. We entrust to you everything, and we ask for your leading, Panginoon. Have your way, and we declare that you are Lord Jesus in this place. Praise you and thank you in Jesus' name. Amen and amen. So ang title po, pinakita na kanina, ang title ng ating message for tonight is about, pakibasa po, what? Amen. God's faithfulness never fails. Tandaan po yung title dahil meron tayong short quiz. Amen. Introduction muna tayo. Introduction and question. Meron pong 4 na question dito na sasagutin natin as we go on para meron lang tayong guidelines how we flow. Di po ba? Ang sabi ng question number 1, what does it mean when the Bible says that God is faithful? Does God's faithfulness means the absence of difficulties in our life? Mamaya, sagutin natin yan. Number 3, am I equating God's faithfulness to the fact that He is granting all my prayers and petitions? Interesting, di ba? Natanong. And number 4, is God's faithfulness determined by whether or not He beckons to my request to turn to the situations and circumstances unto my favor? Interested ba kayo? Amen? Kanina po, ang sabi ko sa kanila sa umaga, meron akong 30 slides. So, kung, let's say, 2 minutes per slide, 30 times 2 equals 60 minutes. 60 minutes means 1 hour. Pero kanina, ang lakas nila mag-amen, so 30 minutes lang, natapos na. So kung hindi kayo mag-amen at matutulog lang kayo, mga alas 7 siguro. Ano pa lang yun, conclusion pa lang. So okay sa inyo? Amen? Lumakas na yung amen nila. Parang mas malakas yung amen sa hapon. Nakapag-recharge na. Kanina sabi ko, hindi po biro mag-preach at tumayo dito sa harapan. Nakaka-drain po talaga ng energy. Kaya pagdating ko, pauwi pa lang kami, tulog na ako sa sasakyan. Salamat sa Diyos dahil yung anak ko marunong na mag-drive, no? Meron na akong piloto. So, nakaka-drain po talaga. Promise, pag naranasan yung tumayo dito, talagang after you preach, parang gusto mo munang matulog at huwag ka munang makipag-usap. Kasi yung boses mo pa lang talagang banat na. So, I will share with you one account in the Bible na kung saan pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang faithfulness sa mga Israelites during those times after they crossed the Red Sea. Ano po? Dahil doon nakita at naranasan mismo ng mga Israelites how God moves in a very powerful way. From the time na sila po ay dinala ni Moses out of Egypt to the Promised Land, on the way to the Promised Land, ang dami nilang na-experience. Ang dami nilang nasaksihan, naranasan na pagpapala, blessing, miracles, talagang grabing mga miracles. Yung paghati pa lang ng Red Sea, no one can do that. Kahit anong magic, kahit na si Superman, hindi niya kayang gawin yon. Amen. But tonight, we'll share with you one faithfulness of God, one scenario, kung saan napakabuti ng Panginoon. Meron bang picture, please? Yeah. This is one of example of God's faithfulness. Sinong nakaka-recognize ng picture na ito? Anong account sa Bible? Si Moses tayo, and then yung mga Israelites ay nasa
harap ng tubig at umiinom ng mineral water. Amen. Yan. Ito po yung account kung saan si Moses, sa kanyang out of his anger, pinalo niya yung rock at yung rock ay nabiyak and then lumabas yung tubig. Dahil ang Israelites ay napaka-reklamador. Parang ako din minsan. Ako na lang, hindi na kayo. Baka hindi na kayo bumalik next time eh. Amen. Meron po akong na-research and maraming documentaries na nagsasabi at nagpapatunay that the Mount Horeb, kung saan nandun yung rock na yon ni Moses, is in the part of Saudi Arabia. Proven na po yan. Hindi na madidispute. Kasi talagang maraming proof, maraming ebidensya na nandun talaga siya. And I have that privilege and opportunity na makarating doon in person. So nakita ko talaga, kung mapupuntahan nyo po yan, ma-amaze kayo doon sa lugar, how God did those miracles sa buhay ng mga Israelites. So bear with me, I will share with you some photos like this one. Next picture, please. Yan. Kung makita nyo po yan, parang napakaliit lang nung rock, no? Pero papakita ko sa inyo mamaya how big it is. And ang gusto kong i-emphasize dito sa picture nito, kung makikita nyo siya in actual, yung place kung saan dumalo yung malakas na agos ng tubig, talagang na-wash out lahat yung mga nando doon. Talaga makikita mo, clear, na dumaan yung malakas na tubig, na agos ng tubig doon sa lugar na yon. So hindi talaga pwedeng pasubalian. That's the truth and the fact already. Proven na po. That place was the Mount Horeb. And next to that is the Mount Sinai, na makikita nyo sa tuktok, kulay itim siya. Dahil yun nga, na bumaba ang presensya ng Panginoon at na-burn, in the form of fire. So sa tuktok ng bundok, makita mo talaga siya, kulay black. That's the Mount Sinai, near to that place. So I'm sharing this with you kasi napaka gandang experience nito. Hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon na makapunta doon sa lugar na yun. And there is some report na yung ginagawa nilang NEOM, gagawin daw yun parang Dubai na open na sa lahat ng area. Posibleng masakop itong lugar na to. So we're praying sa Saudi na hindi nila baguhin yung kung ano man yung history na nandito sa lugar na ito. Amen? So, that's one of the picture. Now, nabanggit ko kanina na ang mga Israelites, simula pa lang ng kanilang pag-alis sa Egypt, patawid pa lang na sila ng Red Sea, nag-start na silang magreklamo. Grabe ang complaint nila. Sabi nila kay Moses, Moses, inalis mo ba kami sa Egypt para lang mamatay? Eh, dead end na to eh, tubig na to. But then, God moves, di ba? We know the story. Hinati ng Diyos ang Red Sea at nakatawid sila. Naranasan nila ang miracle power ng Panginoon. After that, along the way, their journey, nagreklamo na naman sila, Moses, wala bang pagkain? Nagugutom na kami. And then God moved again. Binigyan sila ng free food, free delivery. Hindi na nila kailangan tumawag sa Grab para ipa-deliver. Paggising nila ng umaga, ready na. Paglabas ng bahay, pagbukas ng pinto, nandun na yung tinatawag na mana. Ready to eat na rin. Hindi nila kailangang lutuin. Ganon kabuti ang Diyos. Amen. And then, kahit ganon, nag-complain pa rin sila. Again, sabi nila, wala bang karne naman? Sawang-sawa na kami dito sa mana. Ang pagkaka-describe kasi doon, parang lasang Quaker Oats. Yun yung pagkaka-describe ng mga Bible scholars. Wala bang meat? So binigyan na sila ng Lord, nagpalipad ng Lord ng quail. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun, yung mga pugo. And then, niluto nila, kinain nila, hanggang magsawa sila. After that, nagreklamo na naman sila. Parang yung katabi mo lang. Di ba? O yung partner mo. Lahat na lang may reklamo. Ano ba namang kumpanya to? Ano ba namang school to? Ano ba namang teacher to?
Ganon tayo eh. As human as we are. That's our nature. But, mamamangha ka talaga, no? Despite of all that, napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Kaya nga ang ating lesson number 1, I'll show you one more picture, yan. Kung paano, para mas malinaw sa inyo, yan, nagreklamo ng Israelites. Kulang na lang, saksakin nila sa Moses, no? Grabe silang magreklamo. And then, God moves. Sabi niya kay Moses, sa Numbers 20, verse 7 to 8, ang sabi niya, I would like to read it, in a calm and nice way. Kasi I believe, when God talked to Moses, hindi siya galit. I never believed na nagagalit ang Diyos. Bihirang-bihira lang. Diba? Nung lang sinunog niya yung Sodom and Gomorrah, doon talaga siya nagalit ng gusto. But very rare case sa Bible, makikita nyo na nagalit ang Diyos. So I believe, when God talked to Moses, in these verses, napakakalma lang niya. Malumanay ang kanyang pagkakasabi. And I would like to read it this way. Numbers 20, verse 7 to 8, the Lord said to Moses, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so that they and their livestock can drink. Grabing malasakit ng Lord, di ba? Hindi lang yung family nila, hindi lang yung asawa nila at mga anak nila, kamag-anakan nila, pati yung mga alaga nilang tupa, kambing, anumang cattle, meron silang dala-dala. Na-realize nyo na ba, when God moves sa iyong buhay, sa inyong family, when He provides, hindi lang para sa iyo, sa asawa mo, sa anak mo, kasama pati mga alaga niyong aso at pusa. Kasama sila doon. God cares also for your pets. Do you believe that? Kasi alam ng Lord, love nyo sila. Kung ano yung love nyo, love din nila sa Lord. Parang anak din natin, di ba? Pag love nila, yung somebody, love na rin natin sila. Do you agree with that? That's how God, yun yung ating Diyos na sinasamba at pinanampalataya. Napaka-loving, napaka-faithful niya. So, ang atin pong lesson number 1 there. Lesson number 1, please. Pakibasa po, sabay-sabay natin. Basahin. 1, 2, 3. Basahin natin. Ulit. Tulog na yata kayo eh. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. God remains faithful and loving despite of our grumpiness and ungratefulness. Nakaka-amaze ang faithfulness ni Lord. Kahit ang dami nating reklamo, nagtatampo pa tayo sa Diyos, minsan, still God remains faithful. He never changed. So, pwede ba natin bigyan ng palakpak ang Diyos? Amen? Hallelujah. And then, number 2, by the way, 3 points po yung ating i-discuss regarding these verses and this account, no? 3 points na kakapupulutan natin ng mga lessons. Then after that, we will go to that question, i-discuss natin, and then we will answer those questions. Then, finally, sa conclusion. So bear with me, malapit na tayo, wala pang alas 6, 5:56, yan. So meron pa akong 30 minutes. Diba? Dapat 6:30, tapos na ako dito. So malapit na po. Lesson number 2, sa point number 2 natin, sa Numbers 20, verse 9 to 10, ang response ni Moses. Sumunod si Moses, di ba? So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock sa harap ng bato. Yung batong pinakita ko sa inyo kanina. And Moses said to them, listen, you rebels. Grabe, no? In-address niya yung, kayo mga rebelde. We must bring you water out of this rock. Bakit yung lingwahe ni Moses? Galit na siya eh. Di ba? Kasi puro nga naman reklamo eh. Ang Diyos lang talagang merong capability na i-hold yung patience. Tayo talaga bumibigay tayo eh. Lalo na pag puro complain yung naririnig natin.
Katulad din natin si Moses, as human as he is. Yung reaction ni Moses dito talaga, we consider it violent. Violent talagang reaction. Kasi ang sabi ng Lord sa kanya, speak to that rock. Kausapin mo lang yung rock. Pero ang ginawa ni Moses, pinalo niya. We will discuss that further later on. If we go to lesson number 3. Number 2 muna tayo. I'll show you another, again, the picture kung saan makikita natin yung rock. Tingnan nyo siyang maigi. Anong meron siya para ma-attract kayo? Para ma-appreciate nyo siya. Tingnan nyo siyang maigi, mas colorful dyan sa maliliit na monitor. Wala, di ba? Walang ka-apil-apil. Walang dating sa Tagalog. Tingnan nyo rin yung katabi nyo ngayon. Hindi ba siya attractive sa iyo? Attractive. Yan. Minsan, tayo, nakabase sa physical appearance ng tao. Oh, pagka yung umakyat dito medyo marahan, ay, nakakaantok kaya mag-preach. Ganon tayo mag-judge minsan. Di ba? We tend to judge people the way they look. Parang itong bato lang. Kung titingnan mo, kung ikaw yung inutusan ni Moses, kaya sabihin sa iyo ng Lord, go to that rock at magpo-flow yung water doon. Susunod ka kaya? Titingnan mo yung rock, paano magkakaroon ng tubig dito? Kung batis pa ito, o river ito, or spring, there is possibility na bumulwak yung tubig. Pero Lord, rock, anong meron doon? Di ba? Wala namang igloo yung sa loob, o wala namang yung water station. Paano magkakaroon ng tubig doon? As human as we are, ganun yung ating magiging response, magiging kaisipan. Di ba? That's normal. Walang masama doon. That's human thinking. And then, para ma-erase yun, ang ginawa ng Lord, pinadaloy niya talaga yung tubig through that rock para mawala yung agam-agam, doubt ng mga Israelites. Sumunod si Moses kasi siya mismo na-experience niya doon sa mga nakaraang miracle na ginawa ng Diyos, pinerform niya, na very powerful and impossible in the eyes of men, that only Him, only God can do that. Talagang na-remember niya, oo nga, no, sinabi mo, Lord, ganito, nangyari. Sinabi mo, Lord, ganito, nangyari. So, Lord, okay, susunod ako. Sumunod si Moses, kaya ang susunod na slide natin, nakita natin na dumalaw yung tubig. Yung pinakita ko kanina sa introduction. Mumulwak yung tubig out of the rock. Nung tinignan namin yung rock, paano talagang, imposible talaga magkaroon ng tubig doon. Now, what's the lesson? Number 2, pwede ba nating basahin sabay-sabay para magising naman kayo? 1, 2, 3. God has the capacity to make things productive even from what it seems to be unattractive. Kahit siyang dating, wala siyang appeal. Don't judge them. Katulad ng rock, sa titingnan mo siya, wala siya talagang dating. Katulad ng katabi mo, di ba? Tingnan mo nga siya ulit. Di ba? Sa tingin mo lang, ganon. Pero sa totoo lang, God will do something great through that person beside you. Amen? May gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Meron siyang plano, napakagandang plano sa kanyang buhay. So don't judge the book, sabi nga nila, by its cover. I want to share with you, katulad nung na-share ko sa kanila kanina, morning, hindi naman nag-react si Ate Millet, so okay lang sa kanya. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kasi kami, we're working that time sa Santa Ana. Kami na noon kasi sinagot ko na siya eh. So kami na. Wala naman siya reaction, so okay lang. So one time, dumalo yung tatay niya na magiging biyanan ko. And then pinakilala ko ng pinsan niya na magiging biyanan ko rin. Magiging biyanan ko. Kasama rin namin yung pinsan niya sa work. Then pag alis ng tatay niya, sabi ko dun sa pinsan niya, anong sabi ng magiging biyanan ko? Naku, sabi niya nga, negative. Huwag mo nang alamin, masasaktan ka lang. Sabi ko, okay lang. Naintindihan ko naman kasi lumaki ako talaga sa farm.
Probinsyano talaga ako. Taga Bulacan kami. So, naintindihan ko yon. And I take it as a challenge. Sabi ko, someday, hindi mo na ako pwedeng matamatahin. You cannot ice me anymore. So, nagsumikap through the grace of God. Kasi Christian na ako, high school pa lang, no, nakakilala na ako sa Diyos. Tinanggap ko siya as my Savior lang, hindi lang Lord. But the Spirit of God is within me. Na alam ko, Lord, sabi ko, pag nagka-family ako, gusto ko magsisimba ako sa ganitong simbahan. Gusto ko ang mga anak ko lumaki sa ganitong church. That's my desire. And then dinala ako ng Lord sa Saudi. And then the rest is history. Dumaan ang mahabang panahon. Ngayon, meron akong lakas ng loob sabihin sa aking biyanan na, Tay, paano ba yan? Nabigyan ko yung anak nyo ng maayos na buhay, ng maaliwalas na bahay, at higit sa lahat na magagandang lahi. Si Mark tsaka si Matt. Tatlo pala yung anak ko nandito. So gusto niyo ebidensya? Ginigising ko lang po kayo, ginigising ko lang kayo. So, tutuloy pa ba natin to? Ginigising ko lang po kayo. But this is one example talaga na I can testify to you. Nung dumating kami ni Ate Milets dito sa Cavite, kasi from Tondo, Manila siya, and then from Bulacan naman ako, we're praying na pag dinala mo kami, Lord, sa Cavite, gusto namin, doon sa subdivision na aming titiran, may church mismo. And then, punta kami ng hulugan, pasok ng house call, uy, may church. Community Church of House Call. So Lord, confirm, dito kami. Then, dumating yung Sunday, nag-church kami, nakita namin na kukunti sila. Mga 20 to 30 lang minsan. Family lang. Kasi maliit lang naman yung church. And then nakita namin yung instrument, acoustic lang. So hindi na namin tinanong ang Lord, dito ba talaga kami? Kasi nakita na namin eh. There is a sign. Sabi ng Lord sa akin, someday that church will grow. Just be faithful. And look at us now. Amen? Ang dami na natin. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? That's one testimony of God's faithfulness. Manatili ka lang, be faithful to your calling, and God will be faithful to you also. Amen? Kung ano man yung tinawag na ministry ng Lord para sa iyo, just remain faithful. Kung ano man yung trabaho, ano man yung kurso na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, remain faithful to that. And God will do everything para ma-amaze ka sa buhay mo. Every time I reflect sa goodness ng Panginoon, na-amaze talaga, Lord. I was this way before. Katulad na i-share ko sa mga Men of New Life nung nakaraang Saturday pa. I was just 7 years old nung first time kong sumakay ng kalabaw. Kasi ako lang yung panganay na lalaki, pang-apat ako bali, kaso babae yung tatlo, so hindi pwedeng sumakay ng kalabaw. So akong sinanatasan ng tatay ko, pastulan mo yung kalabaw, at ganito ka. 7 years old. Habang nakasakay ako doon, God spoke to my heart. Sabi ng Lord, someday, hindi lang kalabaw ang sasakyan mo. And here it comes. Kahit saan ako magpunta, sa Pinas, sa Saudi, may provision ng Lord na sasakyan. I'm sharing this to you as a testimony of God's faithfulness. Hindi ako nagkukwento lang ng kwentong barbero. Me and my family, na-experience namin ito mismo. God is so faithful to me, and He will also be faithful to you and your family. Do you believe that? Amen. Can we give clap offering to the Lord? Amen? Now, another picture. Last na to. Last na picture na. Meron pa isa. Madilim na talaga doon sa loob, no? Kasi talagang ni-research namin. Ang kasama ko doon yung isang inaanak ko sa kasal. Talagang nag-drive kami 12 hours from Jeddah to that place. At sinearch na lang namin, saan galing yung tubig? Walang butas yung loob ng rock. Doon sa pagitan ng pagkakasplit na yon. Walang well, walang balon. Saan ang galing ang tubig? Pero may sign na umagot siya.
yung source, yung pinaka-origin mismo ng tubig, wala. So, talagang mamamangha ka. Ganon kumilos ang Panginoon. Sa tingin mo lang, walang pag-asa. Sa tingin mo lang, negative yung sitwasyon. But God is telling you tonight, huwag kang mawala ng pag-asa. God can do things from what you see impossible, and He will make it possible. Amen? From impossible to possible. God is the expert of doing things to make things possible. Amen? Kung may nagsabi sa inyo, katulad ng na-share ko kanina, kung may narinig na kayo, na bumulong sa inyo, kapitbahay nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, sinabi sa inyo that you are nothing but a second class, trying hard, copycat. So, alam nyo na yon. Huwag niyo yung paniwalaan dahil hindi yun yung totoo. Hindi yun yung plano ng Lord sa buhay mo. Merong magandang plano ang Lord sa buhay nyo. Amen? Pwede ba nating palakpakan ulit ng Panginoon? Ito na, yung sinasabi ko kanina, Moses, violent action. Violent response. Ang sabi ng Bible sa Numbers 20 verse 11, Moses raised his arm and struck the rock. How many? Twice. Anong sabi ng Lord kanina? Nabasa natin? Speak to that rock. Hindi sinabi ng Lord na paluin mo. Moses, out of his anger, responded differently. Iba yung response niya talagang. Sa galit niya, pinalo niya yung rock. Papakita ko sa inyo ngayon, yung picture, kung gaano kalaki yung rock in actual. Next picture, please. Yan. Nakikita niyo ba yung tao doon? Ganon lang ako kaliit doon sa rock. Kung i-ratio mo siya, parang 1:150. Kung sa mga engineering, merong scale na tinatawag, di ba? Scaling, 1:100. Maybe. Ganon lang kaliit ako. Imagine kung gaano kalaki yung rock. And how come na sa palo lang ni Moses, nasa sa simpleng stick lang, staff, tungkod, for sure hindi yun made of katulad ng hammer ni Thor, no, na special metal, para mabiyak yung rock na yun. Just a simple stuff, tungkod lang. 2 palo ni Moses, nabiyak na yung rock. Ganon kalaki yung impact. Why? Kasi ang sabi ng Lord sa kanya, speak. Pero pinalo pa rin niya. Why? Because of his anger. Again, because of emotion. That's where we will go for number 3. Lesson number 3, please. Ayan natin, sabay-sabay ulit. 1, 2, 3. There's a possible huge impact if we take action during the peak of our emotion, whether you like it or not. When you decide, when you make decision, when you take action out of your anger, out of your emotion, whether you like it or not, meron niyang impact. Madalas, malaki. Sa tingin natin, maliit pa lang. Katulad na nangyari doon. Malaki yung magiging impact doon. Sa future, sa family, sa career. Yung nagkaroon lang kayo ng misunderstanding ng boss mo, ayaw mo na kagad, pumasok. Magre-resign ako. Ganon tayo minsan, di ba? O ako lang. O sige, ako na lang. Ganon tayo. When we make decision out of our emotions, meron talagang pangyayari. Nagkwento ko nga kanina yung tungkol sa, ito kwento lang naman to, ito talagang kwento lang, no? Tungkol kay Paring Leron, ano? Si Paring Leron, sa totoo lang, sabi ng kwento ay, pinawalan talaga siyang umakyat sa puno ng papaya. Ano? Pero umakyat pa rin siya, may dala-dala pang buslo. Sisidlan daw ng bunga. Ano nangyari pagdating sa dulo? O, kasalanan ni Lord ba yun? Diba? When we make decisions out of our emotions, meron talagang consequences. Masasaktan ka talaga eh. Diba?
sometimes, kahit ayaw ng Lord masaktan tayo, but because of our wrong choices and wrong decisions, hindi talaga maiwasang masaktan. Kasi yun yung product ng ating decisions. So, pwede mo bang sabihin ito sa katabi mo? Next slide, please. Sabihin sa kanya with convincing power, let your emotions subside before you decide. Na-convince ba siya? Ibalik mo ngayon sa kanya ulit. Let your emotions subside before you decide. Napulot ko to kay John Mayer. Dapat ganun. Hayaan mo muna. Kalma lang. Kalma ka muna. Hinga ka muna. Bilang ka 1 to 100 bago ka mag-decide. Kasi meron talagang consequences yun. Merong negative impact. Are you still there with me? Dito na tayo sa question. Back to the question. Number 1, what does it mean when the Bible says that God is faithful? And number 2, does God's faithfulness means the absence of difficulties in our life? Kapag nagutom ba ako, pag hindi ba ako nakabayad ng bills, kapag na-late ba ako sa school dahil traffic, hindi na ba faithful ang Lord doon? Kapag naglakad ba ako ng 1 kilometro dahil ba walang madaanan ang sasakyan, naranasan ko yun from Monumento to Valenzuela, no? Dadaan ka ng BB to sa may San Miguel Beer. Grabe, hanggang talaga. Pag meron ba kayong pagsubok na nararanasan, pag mga negative circumstances na na-experience, tinatanong nyo ba ang Diyos, are you still faithful, O Lord? Love mo pa ba ako, Lord? The Bible says that God remains faithful. Hindi siya nagbabago. Number 3, am I equating God's faithfulness to the fact that He is granting my prayers and petitions? Pag hindi ba sinagot ni Lord ang prayers mo, pag hindi ibinigay ang gusto mo, does it mean that God is not faithful anymore? Hindi, di ba? Hindi yun yung ating basihan para sabihin natin hindi na faithful si Lord. Number 4, is God's faithfulness determined by whether or not He beckons to my request, to turn situations and circumstances to my favor. Pag hindi na ba umayon sa atin ang pangyayari, halimbawa, nag-church ka, biglang umulan, wala kang dalang payong. Si Lord naman, hindi ako sinabihan kanina, uulan pala. Kasalanan na naman ni Lord. Nakita mo na kumukulog eh. Sign na yun, di ba? Uulan talaga. At rainy season ngayon eh. Oh, pag rainy season, uulan talaga. Di po ba? Ganun lang yun eh. So, hindi natin dapat isisi sa Lord yung mga negative circumstances na dumadaan sa buhay natin. Hindi yun kasalanan ni Lord. Hindi yun dahilan para i-question natin yung faithfulness niya sa buhay natin. Amen? Amen. Back to the main text, paalala lang ulit sa Psalms 100 verse 5, For the Lord is good. His love endures forever. His faithfulness continues to all generations. Napaka-profound, napakalalim, at napaka-broad ng verse na ito. In fact, kung gumagamit kayo ng Bible app sa laptop nyo o sa cellphone nyo, if you go to that search button and type the word faithfulness, napakaraming lalabas dun. Almost 100 times in the Bible, depende sa translation, kung NIV, kung New King James Version, napakarami mong makikitang account sa Bible na binabanggit how faithful God is. Amen? Amen. So, ito na yung isa sa mga tanong, mga sagot sa question natin. The Bible teaches us that God is 100% faithful. Hindi siya nagbabago. In all and in everything that He does, in accordance to His divine character. That's who He is. That's how God is. Siya yun mismo. Hindi yun nagbabago. But when we say God is love, that's one of His attributes. Natural na yun sa Kanya. Wala kailangang effort. Hindi yun nagbabago. It means that God will do what He said He will do. How He said, He says He will do, and when He said He will do it. Amen? Pag sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo, mangyayari yan. Pag sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo, mangyayari yan.
Pag sinabi ng Diyos, dananas ka ng rumaragasang pagpapala. Mangyayari yan. Tandaan mo yan, kapatid. I'm telling this to you kasi kami mismo ng family ko naranasan namin yan. I'm encouraging you to listen to God's word today. Panghawakan niyo yung promises ng Lord. It shall come to pass. Huwag kayong mag-doubt na ang Lord ay napaka-faithful. Gagawin niya, when He said, He will do it. For sure that. Huwag na tayong mag-doubt. God can never cease to be what He is. And He will always be constant and consistent. Hindi siya nagbabago ng mood. Walang mood swing sa Panginoon. Hindi katulad ng partner mo. Depende sa date ng month, no? May mood swing. Nakaka-relate yung mga lalaki, yung mga tatay. Pag yung hormone imbalance, medyo... ganon. Hindi katulad ng nanay mo o ng tatay mo, moody rin minsan, di ba? O ng ex mo. Kaya nag-break kayo. Kasi napaka-moody niya. Hindi ganon ng Lord. God is so merciful and gracious that even though we are unfaithful, whether we like it or not, meron talagang pagkakataon na hindi tayo nagiging faithful sa Lord. Nagkakaroon tayo ng doubt. We failed God many times. Sabi ko nga kanina, na-share ko, in my almost 28 years as a Christian, hindi ko masasabing ang Christian life ko ay palaging hayahay lang. Meron talagang mga difficulties. There are many times I failed the Lord. May mga pagkakataon rin na nagtatampo ako sa Panginoon. So, if I am going to lean on that definition ng faithfulness according to the Bible, according to the dictionary, sabi ko hindi ako qualified tawaging faithful, even as a faithful husband. I am loyal, yes, I'm a loyal husband. But as faithful husband, sabi ko hindi ako qualified. Kasi napakalalim ng word na faithfulness. I believe only yung definition na yun ay para sa Lord. Talaga. Dahil napakalalim ng word na faithfulness. He never leaves us nor forsake us. Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Love na love pa rin tayo ni Lord. Kahit anong failure ang nangyari, kahit ilang beses natin siyang nasaktan, kahit ilang beses tayong sumuway sa kanyang mga sinasabi at inuutos sa atin, God still loves us. Amen? Conclusion na tayo. Meron pa akong 10 minutes, Pastor. Conclusion natin, always remember the 3R. I want you to take note of this. Kung meron kayong ballpen at papel, hindi na uso yun ngayon, cellphone na lang, pipicturean na lang. Diba? Napaka-high-tech na. 3R. Number 1, R is, pakibasa mga kapatid, rest in God's faithfulness. Kaninang umaga, nag-agree kami, Pastor Peter, we are one in spirit, no? Talagang ang Lord ay kumikilos. Kasi yung mga notes at revelation ni Lord, parehas pala kami. Hindi naman kami nag-usap. So kanina, pinatayo niya yung kongregasyon and then pinaupo niya ng dahan-dahan. Yung halos nakasayad lang yung natin sa upuan. Kaya nyo bang tumagal ng ilang minuto kung ganon? Diba? What I'm saying is, resting means giving your full weight doon sa upuan na inuupuan nyo ngayon. Nakarest kayo, di ba? Buti pa kayo. Ako kanina pa nakatayo dito. That's how simple we interpret the word rest. Rest means giving all your worries, your burdens, your problems to God. Ibigay mo lahat sa Lord. Rest. God will give you rest. Ibigay mo lahat ng dinadala mo. Parang nakaupo ka ngayon. Di ba? Wala kang control. Hindi ka naka-squat. Talagang lahat ng kabigatan mo, kung ikaw man ay 40, 50 kg, lahat ng body weight mo, nandyan sa upuan na yan. That's how you define rest. Giving everything to God. Amen? Number 2, R. Pakibasa ulit para magising. Rely on God's faithfulness. Relying means, hindi ka nakaupo. Nakasandal ka pa. Di ba? Nakakain na ba kayo sa mga fast food ngayon o sa mga ibang restaurant
na stool na lang yung upuan. Gusto mo magpahinga kasi galing ka sa malayong biyahe. Hindi ka makasandal kasi bilog na lang yung upuan, wala nang sandalan. Di ba very uncomfortable? But dito blessed tayo kasi hindi lang kayo nakaupo, nakasandal pa kayo. That's how you define rely. Very reliable ang God. When God says He will do, you can rely on His promises. Very reliable siya. Hindi katulad ng mga ino-orderan mo ng mga something, no? Pag nag-order ka ng ganito, iba yung darating. Maraming beses yan. Napaka-unreliable ng mga online, ngayon. Di ba? Iba yung dumarating. Yung expectation mo, ganito, pero yung dumarating na reality, iba. Maraming bagay sa mundo ang unreliable. But God is the one who we can rely on. Amen? Katulad ng na-share ko kanina, sa mga pinupuntahan ko mga church sa Saudi, merong isang pangyayari yon na yung lead pastor ay mag-exit na for good na sa Pilipinas. So, kailangan ng transition at kailangan mag-take over yung isang bago lang na pastor. Of course, tatanungin ng congregation, capable ba siya of doing what the other pastor is doing? Ang sagot ng pastor na mag-take over, sabi niya, I may not have what he has. And I may not know what he knows. But one thing I know, God is faithful. Amen? So, do you agree with me that God is faithful? Amen. Number 3 na. Number 3 sa our report on God's faithfulness. Huwag kayong mahihiyang i-share. Huwag kayong mahihiyang ibahagi, i-testify yung kabutihan ng Diyos sa inyo. How God moves in your life, in your family, in your career, in your businesses. Huwag kayong mahihiyang i-share ito. Kung kailangan i-post nyo sa Facebook, i-post nyo. When you post something on Facebook, that make sure, please, make it positive. Para maging encouragement sa mga kapatiran. Amen? Kaya nga, yung mga friends ko, nagsasawa na silang mag-like sa post ko. Araw-araw na lang. Araw-araw na lang may post si Kuya. Saudi nga, sabi ng mga kapatiran nun, Pastor, nagtatrabaho ko pa ba? Kasi kahapon nandito ka, the next day nandito ka naman, iba-ibang lugar yung napupuntahan mo. Sabi ko, that's how I share the goodness of God. Pag may napuntahan ako magandang place, I'll share it para makita nyo rin. Di ba? Kasi wala tayong kakayahan na puntahan yung mga lugar na yon. At least sa picture man lang, makita nyo. So, the same thing. Sabi ko nga kanina, paano na lang kung yung mga nakaka-experience, katulad ng mga apostoles, yung mga propeta, paano na lang kung hindi nila sinulat yung experiences nila at hindi nabuo ang Bible? Anong babasahin natin? How can we have the knowledge and information, revelation, kung paano ginawa ng Lord noong mga nakaraang araw sa kanyang mga lingkod? Diba? Paano na lang kung hindi sila nagsulat, hindi nila nag-report, hindi sila nag-share, hindi nila binanggit na si Sarah ay ganito, si Abraham ay mayaman, no? Meron nga nag-comment, bakit kaya sinulat pa yung pati asawa ni Solomon na 1,000? Pwedeng hindi na lang. Pwede naman. But sabi nga ng isang Bible scholar, the Bible may not be a perfect one, but I am sure that this is the best one. Kasi wala siyang tinago. Lahat nilabas niya. Negative, positive, mga failures ni David, ni Peter, ni Samson, lahat yon nakalathala, nakareport para maging guide natin, kapulutan natin ng aral. Ganon din sa panahon natin. Don't stop sharing God's goodness para mas lalo pa tayong dumami. Amen? Sabi nga na Pastor Peter kanina, if you share the word today, next week may bago na naman tayo. Just keep on sharing God's goodness. Amen? Yun lang po, mga kapatid. Pwede ko ba kayong anyanyahang tumayo habang pumapasok ang music team? I want us to read this last statement na mabasahin natin. Pakibasa natin ng sabay-sabay. Medyo maliit doon. Kita ba? Oh, ayan.
Basahin natin, 1, 2, 3. God's love and faithfulness never fails, never gives up, never runs out. Great is thy faithfulness. Amen. Palakpakan natin, Lord. Let's sing this song. Awitin natin nung awitin na to. That's one thing remains. That's the faithfulness and goodness of God in this world. Amen. Sa ating mga buhay. When we sing it from our heart. Hallelujah. Come on, church. The power of the From your heart. constant to the trials and the joy. One thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Thank you for your love. Because on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever had to be afraid. One thing remains. One thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love in death, in life, confident, covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Say, Lord, your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Thank you, Lord, for your love that never fails. Your faithfulness that never gives up, never runs out on us. Salamat, Panginoon. Tunay ang napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat sapagkat alam namin na pinagpala mo ang bawat isa sa gabing ito. Remind us, Panginoon, how faithful and how loving you are. Thank you so much, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Salamat sa mga aming mga kapatid na nakinig, Panginoon, na parito. We thank you so much, Lord, sapagkat alam namin mayroon kang magandang plano sa aming mga buhay, sa aming mga karir, sa aming mga businesses, sa aming mga trabaho, Panginoon. We thank you so much that you are so faithful and you have been faithful to us, Panginoon, and our family. Salamat, O Diyos, at patuloy ka naming sasambahin, pupurihin, at dakilain sa aming buhay. To you alone be all the glory, honor, praises, and all adoration. In Jesus' name, all the saints of God na pinagpala sa gabing ito ay magsabi ng malakas na Amen! Amen!